But meron din kaming problema ngayon, guys. So, kaya gusto kong i-vlog ito para maging aware yung iba. Good morning, guys! Welcome back sa aming channel. Meron po kaming good news sa inyo, ano. And alam ko, sa ibang followers namin, alam nyo na itong good news na sasabihin namin. But meron din kaming problema ngayon, guys. So, kaya gusto kong i-vlog ito para maging aware yung iba. So, yung good news namin is magbabakasyon kami ng Pilipinas, ano. And, nakabook na kami ng ticket. So, excited kami noon, nag-book kami ng ticket. So, para lang aware din yung iba, para hindi kayo magkaroon ng ganitong problema rin, guys. Panoorin nyo itong video namin, no? Para hindi kayo magkaroon ng same problem na na-encounter namin sa pag-book namin ng ticket. Kasi nga, ko alam, hindi rin namin na double check, no? So, hindi rin namin na double check, hindi rin namin kasi alam mo yun yung parang muscle memory na lang kapag ka nag-fill up kami ng mga tawag nito, information, personal information ko, katulad ko, di ba nga, kasi meron na ako dito. Kasi yung passport ko, guys, bali maiden name ko pa. Bali yung last name ko is yung hindi pa ako kasal, di ba? Tapos, merong nag-comment sa TikTok, doon ko lang talaga na-realize. Sabi niya, ano po bang ilalagay na apelido? Kasi ang passport ko is yung ang pagkadalaga ko pa. Pero married na ako dito sa US. So yung pangalan na ginagamit ko na din dito is married name. So parang palagi kada fill up namin is ganun na yung nilalagay ko. Kasi nga, syempre, nakasanayan ko din, ganun. At hindi rin namin na-check kung ano talaga yung ilalagay doon. Kasi wala rin talaga silang nakalagay doon na kung sa pagkadalaga ba, ganun. Yung parang, hindi ko alam kung meron or hindi lang namin napansin, ganun. So, nag-book kami sa Korean Airline, doon mismo sa website nila. Tapos, and then, na-realize ko after nung nabasa ko yung comment sa TikTok, sabi niya, anong last name ba daw yung ilalagay? Kasi, hindi pa ako change ng passport ko, guys. Kasi after mong maikasal, pwede kang magpa-change ata din ng passport para mapalitan yung last name mo. Or, hintayin mong mag-expire, tapos magre-renew ka lang. Magre-renew ka na lang. So, 2028 pa ma-expire yung passport ko, kaya hindi ko pa balak mag-change ng ng last name. Kasi pagka-renew, automatic, ang ilalagay naman na nila is yung last name mo na, yung married na. Tapos, ang nangyari, ang nilagay namin ni Travis is yung married name ko. Tapos ngayon, sinearch namin kung ano ba dapat ilalagay. Sabi, kailangan daw, same sa passport. Kasi yung mga tao sa airport, yun nga, titignan nila yung yung passport mo. Tapos, tawag niyan, yung kung match ba siya dun sa may ticket mo, sa may boarding pass mo, sa may ticket mo, yung flight ticket mo, ganon. Kung match ba siya. Kaya magdadala ka lang talaga ng supporting documents na katunayan na kasal ka, na green card holder ka. Yun nga, yung green card holder ko din dadalhin ko, green card ID ko dadalhin ko, ganon. So ngayon, ang ginawa namin, guys, tinawagan namin yung Korean Airline. Tapos sabi nila, magsabit na lang daw kami ng documents na katunayan na ito yung apelyido ko dun sa may passport. Yung passport copy ko, sinubmit namin, and then marriage certificate namin ni Travis. Kasi nga, yung marriage yung married name ko nilagay namin doon. Tapos, sabi namin, kailangan namin i-change yun kung ano nasa passport, 'di ba? Tapos yun, nag-aantay na lang kami ng reply nila. Depende pa kung mag-reply sila agad, guys. So, yun, praying kami na sana maayos. But, if mahirapan kaming mag-change ng name ko doon sa my ticket ko, ang gagawin ko, di ba? Nakaka-stress. Ang gagawin ko is, nakapagpabook na ako ng appointment sa sobrang, alam mo yon, stress ko rin kagabi. Nakapagpabook na ako ng appointment doon sa Washington, D.C. Doon kasi yung embassy namin dito sa Virginia. Na kukuha ako ng, tawag niyan, kilay pa ba ako? Parang wag na. Magre-renew ako ng passport. Tapos, para last name ko na yung kaso,
alam mo yun, another process na naman. Kailangan nakita ko yung mga papel dun. Kailangan dadalhin mo yung marriage certificate. Pero which is normal naman. Nasanay naman din ako, syempre, sa Pilipinas. Ganun, ang dami ding mga papel-papel na pinapasa, diba? Pero ang hassle lang kasi 3 hours or 4 hours yung drive galing dito sa amin. Tapos, sabi ni Travis, traffic din daw doon. Kasi nga, diba, doon nandun yung White House. Ganun-ganun daw. Depende pa daw kung anong oras kami pupunta. So, ayun, sabi ni Travis, pero at least meron daw kaming option in case na hindi namin maayos dun sa, Korean airline. Tapos, yun na lang daw gagawin kasi meron pa naman kaming time, guys. Hindi po kami sa Pasko uuwi, Yan, sinasabi ko na po sa mga iba kasi akala nila Pasko kami uuwi. Mahaba pa po yung time namin para makapag-prepare, para maayos ko din yung problema ko, guys. Mahaba pa yung time namin. Kasi yung pag magre-renew ako ng passports, maximum of 8 weeks daw bago mo makuha yung passport mo, no. So, sabi ni Travis, may time pa kami. So, ayun, guys, nakaka-stress lang kasi, alam mo yun, ansyong ako din talaga, hindi ko talaga naisip yun, di ba? Kasi alam mo inisip namin na mag-book na agad na maaga kasi nga kapag nag-book ka malapit sa may yung flight mo, mahal yung tawag nito ticket. Kaya ang ginawa namin, sabi ko kay Travis, mag-book na tayo na maaga para makakita tayo ng mga good deals. So ayun, nakakita naman kami ng good deal. Tatlo na kami noon ni Ellie, si Travis. Kasama ko rin po pala si Travis, pati si Ellie. So, first time ni Ellie and first time ni Travis, ma-meet yung family ko. And then, si Ellie, first time niya talaga. Pero si Travis, nakapunta na yun sa Pilipinas noon pa. Yung sa Subic Bay nga daw, ayun. So, ayun guys, be aware din kapag mag-book kayo ng tawag nito ng ticket nyo papunta sa Pilipinas or sa ibang bansa, especially international, kasi hindi pala madali na mag-change ng name mo. So, madami ka pang medyo kailangan gawin. Tatawagan mo sila, mag-upload ka ng documents, tapos hindi pa natin sure kung maayos nila agad, di ba? So, medyo hassle talaga, guys. Ayun lang, kasi kaya ginawa ko tong video na to para sa mga katulad ko na green card holder na magbabakasyon sa Pilipinas, para hindi nyo na rin po maranasan yung katulad ng naranasan namin, or medyo syunga lang din talaga ako. Kasi hindi mo naman din talaga masisi kasi kung ayun yung palagi ko nilalagay din talaga dito every time na mag-fill up kami, 'di ba? So sabi ko, patay, nagkamali talaga kami ng tapos naririnig ko may charge pa, ang laki-laki ng charge, ganun daw para daw mag-change. Ay bahala na lang talaga, sabi ko kay Travis, bayaran na natin kung may charge man na kailangan nating bayaran. Tapos, ayun, sabi din ni Travis, paktay, dapat pala talaga dinouble check namin. Ayun, pero okay naman kasi may backup naman ako, magkukuha ako ng passport just in case hindi nila nga maayos. Tapos, tawag nito, pag hindi naayos ng Korean airline, yung pero feeling ko naman maayos nila, siguro medyo matatagalan lang talaga kami. Hi guys, so idagdag ko lang, nakausap ko yung friend ko na si Ate Jen. Kasi nga sobrang paranoid ko talaga kagabi. So, chinat ko siya. Sabi ko sa kanya, ate, okay lang ba yun na ganito nangyari kasi yun nga, nalagay ko yung last name ko dito na, yung married name ko. Sabi niya, okay lang daw, wala daw problema yun. Tapos, sabi niya, kung hindi ko man daw ma-change, okay lang daw. Kasi ganun ang nangyari sa kanya before. Last name niya na yung married name niya. Kasi ang nailagay niya. Tapos, kasi meron naman daw mga supporting documents, i-double check naman daw nila yan. Sabi niya, okay lang daw. Tapos, sabi niya, kung i-change man daw ng Korean Air na match sa passport ko, edi maigi daw. Pero kung hindi man daw, wag na daw ako pumunta ng Washington kasi hassle nga din daw. Kasi pag magsi-citizen ako dito, pag maging US citizen ako, yun nga, papalit ulit ako ng passport. So, para hindi na rin ako pabalik-balik doon para isahan na lang. So, yun,
additional lang, no? So, nakausap ko siya. Sabi niya, okay lang daw, walang problema. And medyo matatagalan nga lang daw siguro sa may counter kasi nga ito double check nila yung papers mo. Pero wala daw problema doon. Kasi hindi na namin pwedeng i-cancel yung ticket. Kasi ang binili namin is hindi refundable. Hindi refundable na ticket, guys. So, ayun lang ang vlog ko for today, guys. I hope na meron kayong natutunan sa video na to. So, yung source ko, si Ate Jen, mahilig siya lumipad kasi asawa niya is nagtatrabaho sa Delta and lagi silang lumilipad talaga sa Japan, sa Pilipinas, sa iba-ibang mga lugar. So, kaya siya yung inas ko. So, yun, nawala yung kaba ko, no? Kala ko kasi talaga na magkakaroon ako ng malaking problema. Pero, at least, meron naman akong mga plan B, plan ano, in case man, diba? So, yun lang guys, ang vlog natin for today. Thank you so much for watching. See you again next time. Bye!